Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP7, Quarter 1, Week 2, ang likas na yaman ng Timog Silangang Asya at likas kayang pag-unlad. Ngayon ay isagawa natin ang balik-aral para sa gawain 1. Unang tanong, saan matatagpuan ang Timog Silangang Asya? Ito ba ang sagot mo? Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa timog ng mainland China, silangan ng Timog Asya at Bay of Bengal, kanluran ng Oceania at Pacific Ocean at hilagang kanluran ng Australia. Ikalawa, ano-ano ang dalawang magkaibang bahagi na bumubuo sa Timog Silangang Asya? Ito ba ang sagot mo? Ang dalawang magkaibang bahagi na bumubuo sa Timog Silangang Asya ay ang mainland at insular Timog Silangang Asya? Mahusay kung ito ang sagot mo. Ikatlo, ito ang lugar kung saan katatagpuan ng mga fault o lamat sa lupa at folding o pagtiklop pataas ng lupain na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng matataas na lupain o bundok at pagputok ng mga bulkan sa Timog Silangang Asya. Mahusay, ito nga ay Pacific Ring at Circumseismic Belt. Kaapat, ito ang mahalagang ilog na matatagpuan sa mainland Southeast Asia. Kung ito ang sagot mo, mahusay. Ito ay ang mga ilog ng Mekong, Red, Irrawaddy, Salween at Chao Phraya. At ikalima, anong bansa ang katatagpuan ng pinakamalaking kapuluan sa daigdig? Indonesia ba ang sagot mo? Napakahusay. Bilang panimulang gawain, isagawa naman natin ang gawaing hularawan. Tukuyin mo kung saan yamang likas kabilang ang mga makikita ninyo sa larawan. Para sa unang bilang, saging na saba at kamoting kahoy. Saang likas na yaman kaya ito kabilang? Mahusay, ang mga ito nga ay kabilang sa yamang lupa. Sa ikalawang bilang naman ay ang dagat at lamang dagat na alimango. Napakagaling, ang mga ito nga ay kabilang sa yamang tubig. Ikatlo, ito naman ay ang LPG at petrolyo. Ikaw ay mahusay, ito nga ay kabilang sa yamang mineral. Ang ating paksa ay ang likas na yaman ng Timog Silangang Asya at likas kayang pag-unlad. May tuturing na kayamanan ang mga yamang likas na matatagpuan sa loob ng isang bansa. Ito ay maaaring yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral o yamang gubat. Ito ay dahil sa pakinabang na nakukuha ng mga tao rito na siyang nagpapaunlad sa iba't ibang aspekto ng kanilang pamumuhay. Ang Timog Silangang Asya ay tradisyonal na producer at tagaluwas ng hilaw na materyales na karaniwan ay yamang likas. Dahil sa napapabora ng klima at kondisyong naaayon sa agrikultura, ang kabuuan ng Timog Silangang Asya ay agrikultural. Para sa ating kasanayan sa pagkatuto, ito ay naipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Para naman sa ating mga layunin, una, na ilalarawan ang mga yamang likas ng Asya. Ikalawa, nasusuri ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya at likas kayang pag-unlad. Ikatlo, natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga bansa ng rehiyon sa pamumuhay ng Asyano sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura. Ikaapat, na ipahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang ng kalagayang ekolohikal ng rehiyon. Likas na yaman. Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga yamang nagmumula sa kalikasan at maaaring makapanatili kahit walang gawing pagkilos ang tao. Sinag ng araw, hangin, tubig, lupa, mga halaman. Mahalaga ang ilan sa mga ito
upang makapamuhay ang tao sa araw-araw. Maaaring uriin ang mga likas na yaman sa iba't ibang paraan. Posibleng ibatay ito sa pinagmulan, antas ng paglinang o kung mabilis ba itong napapalitan. Batay sa pinagmulan, maaari itong biotic o abiotic. Biotic na matatawag ang likas na yaman kung nagmula ito sa mga buhay o organikong materyal. Kasama rito ang mga hayop, kagubatan, fossil fuels tulad ng coal at petroleum. Abiotic naman ang likas na yaman kung nagmula ang mga ito sa mga hindi buhay at hindi organikong materyal. Kasama rito ang lupa, tubig, hangin, at mga bakal tulad ng ginto, pilak, at tanso. Konseptong renewable at non-renewable. Isang paraan din ng pag-uuri ng likas na yaman na ayon sa katangian nitong mapalitan o maparami sa likas na pamamaraan. Renewables and non-renewables. Unahin natin ang renewables o napapalitan. Tinatawag na renewable resources ang mga bagay at organismo na kayang palitan o maparami ng kalikasan sa maiksing panahon lamang. Ang mga pananim tulad ng palay, trigo, prutas at mga gulay, mga puno sa kagubatan, mga hayop sa lupa at tubig, mga halaman sa katubigan tulad ng bakawan at halamang dagat o seaweed, ang tubig sa mga ilog, lawa at estuaryo, at ang hangin at sinag ng araw ay ilan lamang sa mga halimbawa ng renewable resources. Non-renewable o di napapalitan naman ang likas na yaman na hindi kaagad mapapalitan o mapaparami ng kalikasan. Ang carbon, langis at natural gas ay mga halimbawa nito dahil inaabot ng milyong taon ang proseso upang mabuo ang mga material na ito ng kalikasan. Kabilang din sa non-renewable resources ang iba pang mga mineral at uri ng metal na minimina. Maging ang tubig na kinukuha sa ilang mga akwipero o aquifer ay hindi rin agad napaparami kaya itinuturing itong non-renewable resources. Tingnan natin ang mga likas na yaman sa Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay nakalatag sa lugar kung saan ang dalawang dibisyong pandaigdigang palahayupan ay nagtatagpo. Sa silangang bahagi ay ang Oriental o Indian Geographic Region. Nakahangga naman sa timog at silangan ng Australian Geographic Region. Dahil dito, matatagpuan sa rehiyon ang mga kakaibang uri ng hayop at halaman na dito lamang makikita. Halimbawa ng kakaibang uri ng halaman at hayop ay ang mga orangutan ng Borneo at Sumatra, bearcat at tapir ng Malaysia, ang Komodo dragon at babirusa ng Indonesia, at ang kinikilalang isa sa mga pinakamalaking uri ng agila sa mundo, ang Philippine Eagle, na isa sa mga pambansang simbolo ng Pilipinas. So narito ang kanilang mga larawan para higit nating maunawaan at makilala ang mga kakaibang uri ng halaman at hayop. Ilan pa sa mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya ay ang reserba ng langis ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Indonesia. May deposito ng nickel at iron ang Indonesia, tanso sa Pilipinas at tin sa Thailand, Myanmar at Laos. Para sa Pilipinas, kabilang sa pinakamalaking producer ng silver, coal, gypsum at sulfur. Pangwalo sa pinakamalaking producer ng bigas sa daigdig. So narito ang mga larawan ng silver, gypsum, sulfur at coal. Vietnam naman ay kinilala bilang pangalawa sa pinakamalaking exporter ng kape. Ganon din, kilala ito sa petroleum at coal. Ito ang kanilang pangunahing iniluluwas. Cambodia. Pangunahing itinatanim ay ang bigas, mais at rubber na kanilang iniluluwas. Sa Malaysia, ang pinakamalaking producer ng tin sa buong mundo. Nagluluwas din sila ng iba pang mineral tulad ng copper, iron ore, at phosphates.
Isa sa mga pangunahing exporters din ang bansang ito ng rubber, cocoa, pineapple at palm oil. Thailand, pangatlo sa pinakamalaking seafood exporter. Pangalawa sa pinakamalaking exporter ng gypsum. At pangunahing produkto naman na iniluluwas ay ang shrimp, coconut, corn at sugarcane. Bukod sa mga nabanggit, narito ang mga likas na yaman ng mainland at insular Timog Silangang Asya. Unahin natin ang sa mainland. Ang malalawak at mahahabang ilog at delta, gayon din ang klimang monsoon, ay nakatutulong upang patabain at gawing produktibo ang malalawak na lambak at kapatagan ng rehiyon. Dahil dito, ang karamihan sa mga tao ay naninirahan sa mga kapatagang sakahan na mas ginagawa pang sagana ng mga makabagong sistemang pang-irigasyon. Ang mga lunas ng Mekong at Tonle Sap sa Cambodia, ang makitid na baybayin at matabang sakahan sa paanan ng bundok ng Annamite ng Vietnam, ang masaganang kapatagan ng Chao Phraya River, ang malawak na saklaw ng kapatagan ng Nueva Ecija at ang rice services sa Banawe ng Pilipinas, ang matabang lupain ng Java sa Indonesia at ang masaganang kapatagan ng Lambak Ilog Irrawaddy ng Myanmar ay pawang pinagmumula ng mga milyon-milyong toneladang ani ng bigas at iba pang produkto na mahalaga hindi lamang para sa ikabubuhay ng populasyon sa rehiyon, kundi ng iba pang bansa sa mundo. Dahil sa mayaman sa kagubatan, mayaman din ang rehiyon sa mga kahoy na pangkonstruksyon. Ito ay bumubuo sa 70% ng ekonomiya ng Cambodia. Ganito rin ang kalagayan sa Malaysia, kung saan pinakamahalaga ang industriyang kahoy. Ang mga kahoy na pangkonstruksyon ang isa rin sa pinakamahalagang produktong iniluluwas ng Malaysia. Ang Tam-Kai Forest sa lalawigan ng Tan Hoa, Vietnam na may sukat na 520 hektarya, ang pinakamalaking kagubatan sa Timog Silangang Asya. Masigla rin ang industriya ng goma sa Malaysia, Thailand at Cambodia dahil dito matatagpuan ang malalawak na rubber plantation. Noong 2014, tinatayang umukupa ang rubber plantation ng 94,282 kilometers squared o 8% ng lupain ng rehiyon kasama ang Cambodia, Laos, Hilagang Kanlurang Vietnam, Hilagang Silangang Thailand at Estadong Sha ng Myanmar. Ang Thailand ay nakapag-produce ng pinakamaraming goma sa buong daigdig. Noong 2021, nakatumbas ng 30% ng goma sa buong daigdig. Hindi rin nagpapatalo ang Indonesia sa pagpoproduce ng goma. Kasama ito sa tatlong pinakamalaking producer ng goma sa daigdig. Nagpo-produce din ng goma ang Pilipinas. Ang Cotabato na pinakamalakas mag-produce ng goma sa bansa ay nakapag-produce ng 143,000 metriko toneladang goma noong 2021, kasunod ang Zamboanga, Sibugay at Basilan. Hindi nahuhuli ang mga bansa sa rehiyong insular pagdating sa yamang likas. Ayon sa World Conservation Monitoring Center or WCMC ng United Nations Environment Program, ang Indonesia at Pilipinas ay dalawa sa mga bansang itinuturing na mega biodiverse sa daigdig. Ibig sabihin, matatagpuan sa dalawang bansa ang marami at kakaibang uri ng species o hayop at halaman. Sa New Guinea at Indonesia lamang matatagpuan ang tree kangaroo, samantalang sa Sumatra, Indonesia naman makikita ang Sumatran tiger, Sumatran rhinoceros at Borneo pygmy elephant. Matatagpuan naman ang Wallace Hawk Eagle sa Brunei, Indonesia, Myanmar, Thailand at Malaysia. Samantala, matatagpuan naman sa Pilipinas ang 70% hanggang 80% ng species ng mga halaman gaya ng luya, begonias, gesneriads, orchids, pandan,
palmera at dipterocarp na kilalang endemic sa Pilipinas. Sa bansa lang din matatagpuan ang mga hayop na tamaraw o Mindoro dwarf buffalo, Philippine eagle, pilandok, Isarog striped sururat, Palawan peacock pheasant, Mindoro stripe-faced fruit bat at Visayan warty pig. Bagamat ang karamihan ng pulo sa Pilipinas ay katatagpuan ng maraming uri ng species, wala nang hihigit pa sa may pagkakaloob ng Palawan na tinaguriang the last frontier ng Pilipinas. Ito ay dahil sa libo-libong kilometrong kagubatan at baybayin nito na hindi pa nagagalugad. Ang makitid na kapuluang ito ang pangatlo sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas na matatagpuan sa pagitan ng Sulu Sea at West Philippine Sea. Mayaman din sa kagubatan ang iba pang bansa sa rehiyong insular. Ang mga kagubatang ito ay matatagpuan sa Borneo ng Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Leste at Pilipinas. Karaniwang sa Borneo ng Malaysia ang mga kagubatang mangrove, freshwater swamp forest at dipterocarp. Natural na vegetation naman sa Brunei ang tropical na evergreen rainforest na umuupo pa sa 81% ng kabuuang lupain ng bansa. Habang 921,000 hektarya naman ang kagubatan ng Timor-Leste. Ikatlo naman ang Indonesia sa nagtataglay ng pinakamalaki at iba't ibang uri ng kagubatang tropical. Ayon sa Food and Agriculture Organization, FAO ng United Nations, may 25.7% o 7,665,000 hektarya ng lupain ng Pilipinas ang kagubatan. Ang pinakamalawak na kagubatan ng bansa ay matatagpuan sa Palawan. Mayaman din sa mineral tulad ng natural gas, langis, nickel, bauxite, coal, copper, tin, iron ore at ginto ang ilang bansa sa rehiyon. Ang Indonesia, Malaysia at Brunei ang pangunahing producer ng mga mineral na ito. Samantala, matatagpuan din sa rehiyon ang malalawak na plantasyon ng asukal. Ang Negros at Luzon ang sentro ng taniman at produksyon ng asukal sa Pilipinas. Matutuklasan din sa rehiyon ang mga yamang dagat. Sa katunayan, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Timor-Leste ay kasama sa Coral Triangle, ang tinaguriang Global Center at Marine Biodiversity. Ang bahagi ng katubigan ng mga bansa na umaabot sa Pacific ay nagtataglay ng kulang sa 500 species na lumilikha ng coral reefs sa kani-kanilang rehiyon. Sagana rin ang Timog Silangang Asya sa mga pampalasa tulad ng paminta, luya, bawang at nutmeg na mahalaga sa pagpreserba ng pagkain. Malaki rin ang ambag ng mga yamang likas na ito sa pag-angat ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Ang mga ito ay patuloy na inaangkat ng mga Europeo hindi lamang bilang mga sangkap ng kanilang pagkain, kundi bilang sangkap din ng mga gamot na herbal na pampatibay ng immune system. Konsepto 2, likas kayang pag-unlad. Ang pag-iingat sa pinagkukunang yaman ay tumutukoy sa nakaplanong paggamit ng yamang likas sa maayos at tamang paraan. Ang balanseng paggamit at pag-iingat sa yamang likas para sa kinabukasan ay tinatawag na sustainable development o likas kayang pag-unlad. Higit kailanman, mahalaga ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa pagharap sa hamon ng mga suliraning pangkapaligiran. Bunsod ng layong maisulong ang kaginhawaan ng malaking bilang ng populasyon ng mga bansa sa rehiyon, hindi maikakailang nakaapekto na ang kalagayang ekolohikal ng rehiyon sa mga mamamayan nito sa kasalukuyan na maaari pang lumala sa darating pang panahon. Patunay nito ang sumusunod na suliraning pangkapaligiran na nagsisilbing hamon sa rehiyon. Dahil sa geographical na lokasyon ng Timog Silangang Asya, ang mga bansa rito ay nakalantad sa mga hamong pangkapaligiran
na pinalalala pa ng tumataas na temperaturang global. Ilang halimbawa ng mga hamong pangkapaligiran ay ang higit na malalakas at madalas na bagyo, mas marahas na tagtuyot at kawalan ng kapanatagan sa pagkain. Sa kasalukuyan, ang Timog Silangang Asya ay nahaharap sa sumusunod na hamong pangkapaligiran. Unang hamon, pagkaubos ng nanganganib na species. Matatagpuan sa Timog Silangang Asya ang kalahati ng kagubatang tropical sa mundo na nagsisilbing imbakan ng carbon at napakaraming biodiversity sa kagubatang ito, kabilang ang species na hindi matatagpuan saan mang bahagi ng mundo. Ang ilan sa mga species na ito na kasalukuyang nanganganib maubos ngayong ika-21 siglo ay ang Asian elephant, Sumatran tiger, orangutan at ang Javan rhinoceros. Kasunod na suliranin ay ang pagkalbo o pagkawala ng kagubatan. Ayon sa bagong pag-aaral ng Earth Organization noong 2022, kalahati na lamang mula sa orihinal na dami ang natitira sa kagubatan sa kabundukan ng Timog Silangang Asya. Tinatayang nasa 189,000 kilometers squared na ng kagubatang ito ang ginawang taniman sa loob ng nakaraang 2 dekada. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinakamalalang dahilan ng pagkawala ng biodiversity. Bunsod nito, tinataya na mahigit sa 40% ng biodiversity ng rehiyon ang maaaring mawala sa kasalukuyang siglo kung patuloy na magaganap ang kasalukuyang pagkakalbo sa kagubatan. Bukod dito, ang pagkakalbo ng kagubatan sa kabundukan na pinagmumula ng mga ilog ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng mga lupa at matinding pagbaha sa mga kapatagan ng mga bansang apektado nito. Kasunod na suliranin ay ang polusyon sa hangin. Pandaigdigan ang suliraning polusyon sa hangin, ngunit isa ang Timog Silangang Asya sa may pinakamalubhang polusyon sa hangin sa daigdig. Kasunod nito ang Silangang Asya at bansang India. Ang mga hazes na kapansin-pansing dumadala sa rehiyon ay nagiging sanhi ng malalang pagkakasakit at iba pang alalahaning pangkaligtasan. Ang haze season ay tumutukoy sa rehiyonal na polusyon ng hangin, sanhi ng deforestation at pagsunog ng mga halaman sa lupaing agrikultural. Ito ay karaniwang nagaganap sa Indonesia tuwing Agosto hanggang Nobyembre at karaniwang naglalakbay at nakaapekto sa Singapore, Malaysia at iba pang lupain. Nagaganap din ang regular na pagsunog ng mga sakahan sa rehiyon ng Golden Triangle o tinatawag na Tri-Point kung saan nagsasalubong ang 3 bansa na binubuo ng Thailand, Laos at Myanmar. Kasunod na suliranin o hamon ay ang pagkasira ng mga coral reefs. Ang Timog Silangang Asya ay tinatayang 100,000 kilometers squared coral reefs na halos 34% ng kabuuan ng daigdig. Ito ay nagtataglay ng 600 sa halos 800 coral species na pinakamataas na antas ng marine biodiversity sa daigdig. Ang sobrang pag-asa sa yamang tubig sa rehiyon ay nauwi sa mababang kalagayan ng maraming coral reefs, lalo na sa mga puok na sentro ng populasyon. Ito ay naganap dahil sa paggamit ng mapanirang paraan ng pangingisda, sobrang pangingisda at polusyon ng katubigan. Nalalagay ngayon sa panganib ang tinatayang 88% ng coral reefs sa rehiyon. Isa pang hamon ay ang seguridad sa tubig. Ang daigdig ay masasabing malapit na sa sitwasyong peak water. Nakababahala ang higit na mabilis na pagkatunaw ng mga glaciers na nagmumula sa Himalayas na nagsusuplay ng tubig sa Mekong, bunsod ng global warming. Marami na ring dam ang matatagpuan sa Mekong na nagkakaloob ng higit na tubig sa mga bansang nagmamay-ari ng dam kaysa sa mga bansang dadaluyan pa nito.
Iba naman ang sitwasyon sa karamihan ng supply ng tubig tabang sa rehiyon. Ang karamihan ng pinagmumula nito ay kontaminado na. Ayon sa ulat ng UNICEF noong 2022, halos 70% ng pinagkukunang inumin ng 20,000 kabahayan sa lungsod ng Jakarta sa Indonesia ay kontaminado ng dumi. Kasunod na suliranin ay ang mabilis na urbanisasyon. Nararanasan ang pinakamataas na antas ng urbanisasyon sa buong daigdig. Ito ang dahilan ng paglago ng bilang ng mga slum o karaniwang tirahan ng mahihirap sa mga lungsod. Kaugnay ng urbanisasyon ay ang suliranin sa kakapalan ng populasyon na karaniwang nararanasan sa mauunlad na lungsod ng isang partikular na bansa. Ang pagdagsa ng tao sa mga lungsod ay nauuwi sa pagsibol ng mga mega city. Dahil sa nakararanas ng pag-unlad ang mga mega city ay nakalilikha ng higit na oportunidad para sa mga mamamayan na ang punot dulo ay ang labis na paggamit sa kalikasan. Noong 2022, 5 sa mga lungsod sa Asia ang kabilang sa unang 10 megacities ng daigdig. Ang mga lungsod na ito ay lumilikha ng sariling kapaligiran na kung tawagin ay urban heat island. Nakapagdudulot ng kakaibang init ang mga asfalto, mga bagay na gawa sa ladrilyo at bato, at bakal ng mga daan at gusali. Ang kakaibang init na ito pati na ang carbon dioxide, carbon monoxide, ozone, sulfur oxide, nitrogen oxide, at iba pang chemical na ibinubuga ng mga gawain ng tao ay may dalang dumi sa hangin at nagpapababa ng kalidad nito na siyang kalimitang sanhi ng pagkakasakit o kamatayan ng mga mamamayan. Ngayong natapos na nating talakayin ang tungkol sa mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya at ang likas kayang pag-unlad, ating isagawa ang huling gawain, ito ay ang pagtataya. Basahin mabuti ang mga tanong sa bawat bilang at piliin ang titik ng tamang sagot. Una, tumutukoy sa mga yamang nagmumula sa kalikasan at maaaring makapanatili kahit walang gawing pagkilos ang tao. Letter A, likas na yaman. Letter B, likas kayang pag-unlad. At letter C, renewable na likas na yaman. Mahusay, ito nga ay letter A, ang likas na yaman. Ikalawa, ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang mga pangangailangan. A. Likas na yaman. B. Likas kayang pag-unlad. At letter C. Renewable na likas na yaman. Mahusay, ito nga ay likas kayang pag-unlad. Ikatlo, ano ang dalawang konsepto ng likas na yamang batay sa katangian nitong mapalitan o maparami? A. Renewable at non-renewable. B. Biotic at abiotic. At letter C. Solar at hydro. Mahusay, ito nga ay renewable at non-renewable. Ikaapat, tawag sa likas na yamang nagmula sa mga buhay o organikong material. A. Biotic na likas na yaman. B. Abiotic na likas na yaman. At letter C. Renewable na likas na yaman. Napakahusay, ito nga ay ang biotic na likas na yaman. Kalima, anong bansa ang pangwalo sa pinakamalaking producer ng bigas sa daigdig? A. Pilipinas. B. Malaysia. Letter C. Cambodia. Ikaw ay mahusay, ito nga ay ang bansang Pilipinas. Anong bansa ang pinakamalaking producer ng tin sa buong mundo? A. Pilipinas. B. Malaysia. At letter C. Cambodia. Magaling, ito nga ay ang bansang Malaysia. Para sa ating pagtataya, pagpapaliwanag, tayo ay may dalawang tanong. Para sa unang tanong, ano ang implikasyon ng pangangalaga ng likas na yaman sa larangan ng agrikultura
ekonomiya, panahanan at kultura. Ito ay para sa bilang 7 at 8 at para naman sa ating tanong na ikalawa ay ipaliwanag ang likas kayang pag-unlad. Ito ay para sa bilang 9 at 10. Ito ang mga maaaring sagot para sa una. Dahil sa pangangalaga ng likas na yaman sa larangang agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura, matutugunan nito ang pangangailangan ng mga mamamayan at mapapaunlad ang ekonomiya kasabay ng pagsasaalang-alang ng kultura nito. At para naman sa ikalawang tanong, ito ang kasagutan. Ang pag-iingat sa pinagkukunang yaman na tumutukoy sa nakaplanong paggamit ng yamang likas sa maayos at tamang paraan, kaya mahalaga ang balanseng paggamit at pag-iingat sa yamang likas para sa kinabukasan. Muli ang ating tinalakay para sa Karaling Panlipunan 7, Quarter 1, Week 2 ay ang likas na yaman ng Timog Silangang Asya at likas kayang pag-unlad. Laging tatandaan, mag-aral is fun sa Aral Pan.